mahigit 200 billion rather for the years 2024 and 2025. So yun yung mawawalang revenue ng gobyerno. So dahil mawawalan tayo ng ganun kalaking halaga, hindi rin mapupunduhan yung ibang proyekto ng gobyerno. Daang bilyong piso ang posibleng mawala sa gobyerno kapag pansamantalang sinuspinde ang excise tax sa langis sa pamamagitan ng emergency powers ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Attorney Don Galera, Head Revenue Executive Assistant ng Excise Large Taxpayer Service ng Bureau of Internal Revenue, ang posibleng revenue loss na ito ay batay sa mga dating koleksyon ng Bureau of Customs dahil ito na ang ahensyang kumokolekta ng oil excise tax dahil imported ang malaking bahagi ng langis na ginagamit sa bansa. For sure, there will be foregone revenues. In 2024, base sa na-report ng customs, mahigit 200 billion at saka yung sa 2025, ganun din yung nakukolektang excise tax from fuel. Kaugnay nito, posible rin anyang mabawasan ang pondo sa ilang mga programa ng gobyerno. Ngunit ayon sa BIR, suportado pa rin nila ang mandato kung ito ang nakikitang solusyon ng pamahalaan para maibsan ang pataas na halaga ng produktong petrolyo. Samantala, anumang suspensyon o pagbabawas sa excise tax ay magiging epektibo lamang sa loob ng 6 na buwan, liban na kung paiikliin o pahahabain ito ng Kongreso sa pamamagitan ng isang joint resolution. Nilinaw naman ng Bureau of Internal Revenue na hindi nasakop ng magiging suspensyon sa oil excise tax ang mga produktong petrolyong kasalukuyan ang nasa merkado. Kasi ang mangyayari niyan, yung papasok pa lang, yung i-import pa lang, or yung lalabas pa lang ng production, yun yung magiging exempt dun sa excise tax. Yung mga dumating na may bayad, hindi agad-agad hindi kasama dun sa magiging exempt kasi bayad na yun. They have to pass it on to consumers. Ayon sa BIR, imo-monitor nila ang fuel movement mula importation, production hanggang sa withdrawal sa mga imbakan ng langis upang ma-validate kung ang magiging adjustment sa tax declaration ng mga fuel manufacturers ay tumutugma sa magiging presyo ng mga produktong petrolyo. Mag-i-issue rin sila ng mga klarong regulasyon sa timing at inventory upang maiwasan ang pagkalito lalo na sa mga langis na naangkat na at bayad na ang buwis. On the part of the BIR, ang rule kasi ng BIR is to make sure tax treatment is correct and not being abused. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.